This is Basel! Unofficially, andito na po ngayon tayo sa Germany! Kung mahilig kayo mag-duck watching, pwede kayo bumaba doon taas. So, ito po isang landmark, Gothic Cathedral. We're back here guys sa Co-op area! Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po sa vlog na to, tayo ay babalik tayo sa Switzerland. Isa sa pinaka-paborito nating bansa sa buong mundo. And 24 hours lang po tayo doon dahil meron tayong ganap na doon din magmumula na ikikwento ko sa inyo sa susunod na vlog. So, before tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo na tayo po ay nag-book ng flight. So, from here sa Hungary going sa Basel. So, ang presyo ng flight natin is 4,927.72 pesos. So, binook siya natin actually sa Agoda. Wait, tinatakpan ko yung number. Sa Agoda natin siya binook. And if ever guys, merong mga nagtatanong kasi sa atin sa DMs, ganyan, kung saan daw maganda mag-book, legit daw ba kay Agoda mag-book, ganyan. Legit po, lalo na kapag ka-flights. So kapag ka-flights, is pwede kayo mag-book there. And if ever kasi kapag ayaw na yung mag-i-input ng details, ng bank account, ganyan, is pwede kayo mag-book sa mga third-party platforms. So, yung Agoda, trusted natin yan sa flights, okay? So, sa flights is nagbo-book tayo sa kanila. And pwede din naman kayo mag-book sa iba. Pwede din sa trip.com, pwede din kay Klook, pwede din na mag-check kayo sa Google Flights, tapos tignan nyo kung anong airline ng mura, ganyan. Kayo bahala. Depende sa inyo yan. So, ang ating pong airline is ang Wizz Air. Actually, first time natin doon and budget airline siya, I think. So, let's go na. Pumunta na tayo doon. And alam nyo yung Basel, sikat din siyang airport sa buong mundo because of may exit doon na nakalagay yung dalawang puncher. Okay? Let's go! Ito na guys. Paalam tayo sa hotel natin. Hindi, alam nyo, napakaaga. 2:25 AM pa lang. Pero, at least, dahil dito, medyo ma-adjust na yung body clock natin. Kasi hanggang ngayon po ang body clock natin, Pilipinas pa. Mga bandang 8 PM dito sa Europe, nakakatulog na ako. Kasi 7 hours yung pagitan. So, yun ang magiging problem nyo din if ever kapag pupunta kayo ng Europe. For sure yan. Ayan guys, so magbubook tayo ngayon ng Uber. Okay, 2271. Yun yung agad. Ang bilis mahal. Ang mahal niya guys. And kinunin ko na lang yung Gcash card natin. Usually kasi kapag Uber, PayPal yung ginagamit natin. For the change, Gcash naman. Alam niyo, gusto ko yung ang atake natin ngayon naka-polo lang. Ganun lang. Ito na! Ayan, medyo malamig Hello! Good morning! Ayan. Ito guys, so tumatanggap sila ng card. Ayan guys, so paalam tayo sa Hungary by Budapest. Ayan na. Ito ang itsura ng Budapest Airport. Ito pala entrance. Ngayon na lang ulit tayo actually mag-airport kasi puro tayo train. Puro train ng atake. Tingnan nyo dito, Ryanair. Wizz Air tayo 2B yun. We're done guys sa check-in part and super dali lang. Though medyo mahaba kasi karamihan ata sa mga taga-Europe opo ay sa Wizz Air at Ryanair sumasakay. Kasi di ba nga mura nga doon. And okay naman siya, yung check-in process. Tapos yung airport staff na mababait dito sa Budapest. And I'm so excited sa experience naman natin sa Wizz Air mismo kasi first time natin. Actually, alam nyo, isa sa mga, hindi naman super dream, pero isa sa mga bucket list natin is sumakay dito sa Wizz Air, sa Fly Dubai, sa mga low-cost carrier, saka sa Ryanair ng ibang bansa. Kaya ngayon, at least masya-check na natin yung Wizz Air. Punta muna tayo sa taas kasi andun yung mga food branch na tayo kasi pagdating natin sa Switzerland ay mahal na po ang mga pagkain. Kasi di ba nga andun nga tayo last month and a half. Ang mahal talaga sa Switzerland guys. Kaya samantalahin na natin yung mga presyuhang Hungary. Ang mga pagkain dito, Burger King. Ano yun? May Starbucks. Sarado pa yung iba ito. Soul and Grain. May mga Asian food din. Pero wag muna tayo mag-Asian food. Mag-ano muna tayo, mga chicken, ganun. Kasi parang ang tagal na natin di nag-chicken, no? Though hindi, chicken paprika pala. Paprikash. Ito guys, yung breakfast natin. So, bumili tayong KFC. Then, meron siyang juice na orange. So, 5,750 forint ang presyo nito. Yung price. Look. Sarap. Though di ko nare-review. Lasang fries lang din ng KFC. Sa atin.
Ayan, aalis na talaga tayo dito sa Budapest. Paalam Budapest. Thank you so much for the wonderful trip. At ito po, ang Wizz Air naman na isa din nating bucket list sa mga low-cost carriers. Ayan. Gusto niyo yung lahat ng mga kasama natin dito, mga naka-jacket, trench coat. Tapos tayo ganito lang. I like it. It's giving Baguio na times 3 or ganun. Andito na tayo ngayon, guys. We're back in Switzerland. And ayan po, actually, andito ngayon tayo sa Euro Airport dito sa Basel, Switzerland. Actually, explain ko sa inyo, madaming mga magagandang fun facts about this airport. Kaya gustong-gusto ko talagang mag-land tayo dito. And tingnan nyo guys, sumakay lang kami sa bus, tapos ibinaba kami doon sa pinakadulo pa na yun. Tapos naglakad po dito sa ulan, opo. Ngayon lang tayo nakapaglakad sa runway, or I mean, parang yung daanan na ganyan, na umuulan. Basang-basa tayo. So, let's go down. Ayan, tingnan nyo. This is Basel! Saan tayo dito? Where is yung atin? Ayan, sa number 3 tayo, Budapest. Grabe yung bag na lang natin, yung nag-iisa. First time natin nagpahuli kasi guys, amazed na amazed ako dito talaga sa airport na to. Tingnan nyo, basang-basa. At ito na nga, alam nyo ang espesyal dito sa airport na to or sa Euro Airport na to. Tignan nyo, kapag ka nandito kayo, sa right side, makikita nyo dito na yung exit ay papunta sa Switzerland. At dito naman sa side na to, makikita nyo yung exit papunta sa France. Actually guys, itong Basel Airport na to or yung Euro Airport na to, nag-share yung tatlong lugar. Ilalagay ko dito sa screen, Basel, Mulhouse, tapos yung isa sa Germany. And alam nyo, yung mismong France and Switzerland ay parang dalawa sila nag-ooperate dito. Like kapag kunyari dito kayo sa Switzerland sector, is paglabas nyo dyan, yes, okay, Switzerland sector kayo papasok at lalabas, pero paglabas nyo, nasa land pa rin kayo ng France. And dito naman sa France, kapag ka dyan, syempre ang mga mag-check sa inyo dyan is mga French people, pero paglabas nyo, automatic France na talaga. Dahil ito pong Basel Airport, kahit sabihin nating mas kilala siya talaga parang sa Basel, Switzerland, pero itong official name niya, Switzerland ang may officially hawak, pero paglabas, at itong mismong airport na to, located siya sa land ng France. Okay, sige, magpaalam na muna tayo kay France. Dahil dito na muna tayo lalabas at exit kay Switzerland. Let's go, guys! Grabe! Ang saya! Alam niyo yung parang tipong, andito na ngayon tayo sa Switzerland, tapos paglipat sa kabilang, is nasa France na tayo. Ganun yung gusto ko, guys, eh. Ito, guys, yung itsura paglabas doon sa Switzerland exit. So, medyo madilim and konti ng tao kasi nagpahuli nga tayo. And merong Starbucks dito. And also, ayan, ganyan siya. And Swiss francs na naman po tayo, opo. Actually, naka-experience tayo ng forint sa Hungary, ng Corona sa Czech Republic, and dito, francs naman. And sa mga susunod, ang na-atake natin ay euros naman. Kung gusto niyo magrenta ng kotse, pwede kayo magrenta dito. May Europe card dito at yung mga ibang yan. Actually, itong na-experience natin as far as I remember sa New Zealand, no? Kasama natin sila Poor Traveler, Krisa at saka si Jax. Yan yung narentahan natin. And sasakay tayo ngayon sa bus papunta sa ating hotel dito sa Basel. And also, bago tayo lumabas dito sa pinaka-exit, i-share ko lang din sa inyo itong travel hack na to. Kapag ka nandito kasi sa Switzerland, guys, merong mga cards per cities. Kunyari, merong card si Basel. Merong Basel card, Interlaken card, tapos if I'm not mistaken, meron din sa Geneva, pero sa mga ibang cities, hindi ko po nasubukan. Pero kapag kasi meron kayong card ng city na yon na ibibigay sa inyo yun pagka nag-check-in kayo sa hotel, is makakapag-travel kayo freely within that area. So, itong Basel, nagbibigay sila ng card. Kapag kunyari, mag-check-in kayo sa partner nila talagang hotel, ganyan, na naka-register talaga at naka-rehistro sa mismong city nila. So, tayo, mag-check-in tayo sa Ibis Budget Basel City. So, tinanong kong ganyan, syempre in English, paano kako yung mangyayari? Kasi airport tayo manggagaling, from airport to hotel, pwede bang makalibre din? Kasi hinihingi ko sa kanila yung Basel card, kasi yung sistema kay Geneva, isa-send sa inyo mismo ng hotel sa email nyo before going there pa lang para magamit nyo na. So tinanong ko kay Basel kung pwede siya.
ang sinagot sa akin, kapag ka kunyari kayo, manggagaling kayo sa airport dito sa Basel, going there sa mismo hotel nila, pwedeng ang i-present nyo na muna sa bus is yung hotel confirmation. Kunyari, magbubook kayo somewhere else. Kunyari, magbubook kayo sa Klook, magbubook kayo sa Agoda, Trip.com, ano pa ba mga platform, ang mga official booking sa mismo website nila. Ang gagawin niyo, ipapakita nyo lang na ganun sa bus operator just in case kung hanapin kayo na okay, we have a booking, we're just going to the hotel, ganyan. Tapos once naman na nandun na kayo sa hotel, ibibigay naman na sa inyo ng front desk yung city card. Okay? So yun lang, para extra tipid. Baka kasi mamaya kapag pupunta kayo dito, gagastos pa kayo ng pamasahin nyo, mag-Uber pa kayo from here sa airport going sa hotel nyo. Huwag nyo nang gawin yun para makatipid kayo. Pakita nyo na lang yung confirmation nyo sa mag-i-inspect sa inyo sa public transportation here. I'm telling to you this one kung magbabas kayo, ha? Ito na! Labas na tayo! Oy, grabe, meron agad. May Christmas market na agad dito. Atake naman dito ba? Meron agad Christmas market, oh. So, ang gagawin natin guys, sasakay tayo sa bus 50. So, ito, Basel Euro Airport, yan, sa Bahnhof SBB. So, sa mismo yan, papunta yan sa kanilang train station. Magabang na lang tayo. Always check na lang yung ganito. Lalabas naman dyan kung ilang minuto na sila, na lang, dadating. Ay, padating yan. Oh, ayan, sakto. Oh, ito. Kapag kami lumalabas na doon na sasakyan, ibig sabihin, andito na. Tara na, sakay na tayo. Super sakto yung pag-emote natin doon. So, ito yung layo niya. Medyo may mga stops pa. Andito na ngayon tayo, guys. Sa station nila. Train station, rather. Hindi na tayo papasok sa loob. Sasakay na tayo sa either tram number 10 or tram number 11. Then, sa ika-second stop, doon po yung ating hotel. Ayan, actually. Diyan tayo sasakay. Pero kahit sa next na lang tayo na biyahe. Ayan guys, nakababa na tayo dito sa München Sees Nestor. Basta yan. Ilalagay ko na lang dito. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano yon, okay? Dito talaga yung mahirap eh. Ang lakas ng ulan, may payong tayo. Tapos hanggang ganito. Wait lang guys, mamaya na lang tayo mag-vlog kapag nandun na tayo sa hotel. Ito na yung hotel natin. So nag-share sila ng building ng Novotel dito sa Basel. And ayan, Ibis budget. Let's go in. Ayan guys. Check-in time. Guys, grabe, hindi ako makapaniwala. Nakapag-check-in na tayo sa ganitong oras. 9:53. Binigyan na tayo ng room. So, dapat iiwan ko sana tong maleta natin. Pero change of plans. Papasok na muna tayo sa room. And also, ito yung pinaka-room natin. Room key. Tapos nakalagay na din dito yung wifi password. Though, mag-i-input lang naman dyan ng details. Tapos yung sinabi ko sa inyo na Basel card na kailangan dala-dala nyo always because ito yung provide sa inyo ng free transportation sa city, bus, train, trams, ganyan. Ito siya. Ito po yung Basel card. Ayun o. Ay, actually, wait. Nakalagay yung details ko doon. Basta ayun siya, guys. And, ayan. Ito itsura ng lobby dito. So, ayan yung front desk. Meron ditong mga food. Ayan. Meron ditong mga coffee. Again, may bayad lahat yan. Nasa Switzerland tayo. Tapos, ayan. Oh, meron ditong, extra space. Kung gusto nyo ng extra space na ganyan, walang katao-tao, pwedeng-pwede po kayo dyan. Tapos, ito gusto ko. Kasi meron tayong baon na kanin. Tapos, ayan, merong electric kettle. Sige, tara na. Okay din yung elevator nila. And guys, meron siyang 7 floors na may mga guest rooms. Tapos yung MG is andun yung breakfast area. Wala kasi tayong pinok na ganyan. Tapos sa baba, ayan. Common area, toilet, storage room, tapos front desk. Dito tayo. 222. Ay, parang ito na agad yung room. Bilis. Kasi 222. Ito. Ito. Wow. Okay, this is our lucky number here sa Switzerland. Ito po ang tinatawag na blind room tour. Ito po, so ilalagay natin dito yung keycard. Ayan! So itong room na to guys, if ever you want to book, yung link ilalagay ko sa ibaba. So ang binook po natin is ang... Wait, anong klaseng room to? Twin room kasi ito lang yung cheapest na nakita natin dito sa Basel. And also ang price niya is 6,565 pesos.
And dito sa mismong property ay kinakailangan nyo po magbayad ng 4.20 Swiss francs. Yun yung travel tax nila. Ay, travel tax. Yun yung city tax nila dito. Kasi ganyan actually dito sa Europe. Nagbabayad talaga ng city tax sa mga hotel. Ang pinaka-pricey na nabayaran natin is sa Amsterdam. Okay, let's do the quick room tour. Ito guys, yung itsura nung pinto. Syempre, ayan, pintuan. Tapos dito po ay agad ang toilet. Paano ba ito buksan? Ay, ba't nawala yung ilaw? May ilaw to kanina. Wait, i-figure out pa natin. Pero ito, ayan. Ito yung itsura ng toilet. And walang bidet actually. Ganun naman lagi. Dito sa Europe. Tapos may sink. And meron silang pa basong ganyan. Tapos dito, ang ganda. Ganda na ano nila. Super budget lang nito pero maganda, no? So, ito yung shower area. Tapos, ito po ang ating bed. Actually, pang twin nga talaga siya. Actually, tatlo nga kaya dito eh. Oh. 1, 2, 3. So, yung 6,000 kung pamilya kayo, tas tatlo lang kayo, pwedeng-pwede na dito eh, no? Ayan po. Tapos, meron dito nga sabitan, akyatan. So, sige mamaya pagdating natin, kapag hindi pa tayo naliligo, dito tayo tumambay sa taas. Para na ma-maximize natin. 24 hours lang tayo dito eh. Tapos, yan po, oh. Diba? Oh. Yung ganyan. Yung nakabukas yung bintana talaga. Pwede ibukas ang buong buo. Pwede bang ganyan na lang? Ito po yung view natin dito. Hello, Basel! Tapos ito, oh. May TV dyan. Tapos working area. Yan. Hindi ako makapaniwala na nakapag-book tayo guys ng ganitong oras. Ang galing. Ang galing. Ang babait ng mga staff dito. If ever mag-book kayo dito guys, kung meron lang kayong ganitong gagawin na 24 hours lang dito sa Switzerland, ganyan. And at least mama-maximize natin ngayon yung stay natin. Time check guys, it's already 12:04 PM and ngayon ang pupuntahan natin syempre yung mga top tourist spots dito sa Basel. Pero ang uunahin natin is yung tatlong border or yung parang border triangle na tinatawag dito. And yun yung border ng Germany, France, and Switzerland. And I'm so excited to share yun sa inyo. At ngayon, sumakay na tayo muna ng tram. And daladala nga pala natin to. Before ko makalimutang ipakita sa inyo, daladala natin tong, ayan, wait, tatakpan ko na lang yung details. Pero, ayan, daladala natin tong Basel card natin. At ito yung magbibigay sa atin ng free transportation dito sa city na to. Again, libre niyo yung makukuha basta ang mahalaga ay naka-check-in kayo sa mga ganitong klaseng hotel or kahit anong accredited na hotel pa yan, okay? Actually, itong napag-check-in na natin, malapit lang siya sa train station, yung main train station, and parang feeling ko nga paradahan nga ng tren to. Ay, no? Nakababa na ngayon tayo guys dito sa pinakadulo. So, bus number 36 yung sinakyan natin. If ever dyan kayo sumakay para makapunta kayo here. And ito po, wait lang. Ito siya. So, bali medyo maglalakad pa tayo. And nung tinignan ko sa Google Maps kung gaano kalayo yan, 1.2 kilometers. So, medyo mahaba-habang lakarin para mapuntahan natin yung tourist spot na yon. Itong mga nadadaanan natin, atake din, no? Para bang lalabas dyan si Cardo Dalisay tapos biglang may magbobombahan. Alam nyo yun yung parang mga, talyer. Also, guys, alam nyo ba na itong Basel, ito po ay ang tinatawag nilang cultural capital ng Switzerland because of meron ditong over 40 museums na makikita nyo. Pero sa trip natin na to, puro mga tourist spots ang ating pupuntahan. Buon gusto. Ba yun talaga yung weather dito, no? Kanina super ulan kung napansin nyo, tapos ngayon naman super araw. Medyo malakas din ng yung mood swings. Ito guys, wait lang. Nakikita nyo kung saan tayo nakatungtong ngayon. Tayo po ay nakatungtong sa land ng Switzerland. Pero kapag ka-flip natin itong camera, ayan, sa kabilang side ng Rhine River, yan naman po ay France. Diba? Tapos dito yung Germany sa side dito. Bonjour! Bonjour! Bon appetit! Yun lang alam kung sabihin. Bonjour saka bon appetit. Ang biglang French dito, biglang sumagot sila. Nakakahiya. In fairness, sa mga napuntahan natin sa Switzerland nung previous series and nung first time natin magpunta sa Europe, dito po yung pinaka hindi na maintain yung mga dahon-dahon. Pero na naman, tingnan mo, ang lakas maka-atake ng fall na yan, oh. Ay, hi guys. My full name nga pala is Fall Ivan de Guzman. Corny, kakainis. I can sense naman na tama itong ginagawa at pinapasukan natin. Bakit parang pumapasok na tayo sa mga sa mga tawag doon? Yung mga teritoryo ng ibang mga tao dito. Grabe guys, alang tao. Ayan na, nasarapan na natin yung border triangle dito sa Basel. So ito pong area na to ay ang magsasabi na ang Switzerland, France at Germany ay nagmi-meet. Grabe, solo natin guys.
Walang katao-tao. Oh, bali isa ito sa mga few few places dito sa Europe na makikita nyo na nagmi-meet-meet yung tatlong bansa. Okay guys, andito na ngayon tayo sa three border dito sa Europe, three border lane, three border triangle, ganyan. So, kung makikita niyo po dito, ito sa side na to kung nasan tayo nakatungtong ngayon is ito po ang Switzerland. Then, dito naman sa side na to, kung nasan po tayo ngayon, dito naman ang France. Ayan yung watawat niya. And actually, hindi nakikita. Nasa likod kasi yung watawat ng Germany. And guys, unofficially, ayan, nakikita niyo ba ako sa camera? Unofficially, andito na po ngayon tayo sa Germany! Diba? Guys, nakakatuwa. And if ever, kung naaalala nyo or kung natatandaan nyo, isa po sa talagang nagpapasaya sa atin na parang bucket list natin every time na nagta-travel tayo abroad is yung makita ang mga borders. So yan yung parang feeling kong okay, ito yung parang happiness natin, ganyan. Aside from kunyari nagpupunta tayo museums or what, ito po talaga yun. So finally, ayan na! France, Switzerland, and Germany! Though medyo malayo lang ilalakarin kasi naglakad tayo ng almost 1.2 kilometers from there sa bus stop. So if ever kung gusto nyo itong puntahan, yun lang talaga ang negative side. Medyo malayo siya talaga. Opo. So, yun lang naman. I'm so happy na nadala ko kayo dito. And iikutin ko muna ulit siya tapos magtitingin-tingin lang ako ng something dito sa paligid. Okay? Ngayon guys, lapitan naman natin para makita nyo ng malapitan. Ito po yung itsura niya. Oh. Ayan. So, makikita nyo dito guys, sa side na to, andito po yung Switzerland. Ayun yung watawat ng Switzerland. Tapos dito naman yung side ng France. So, meron mga watawat yun. Though, medyo may mga nagdidikit ka ng stickers. And medyo hindi na ganun kaayos o na-maintain yung pintura niya. Tapos, dito naman sa likod na side, ayan naman guys in Germany. Ayan o. Grabe. Ang saya ko. Ang saya ko guys. Buti nadala ko kayo dito sa moment na to. And I'm sure, hindi lang ako merong may hilig sa mga ganitong klaseng borders. Puntahan nyo na lang siya pag napunta kayo dito sa Basel. Grabe lang guys, alam nyo, 1 o'clock pa lang and parang tawag doon, parang peak pa nung araw dito kasi medyo maagang bumababa yung araw. So grabe ang swerte talaga natin and ang bait nung hotel staff sa tinuluyan nating hotel kasi pinag-check-in tayo ng maaga kaya kahit paano nakapag-rest tayo, ganyan. And alam nyo, hindi pa rin sa atin nagsisink in guys. For the third time? Oo, for the third time around, nakabalik tayo sa Switzerland. No? Nakakatuwa, andito tayo ng January, andito tayo nito lang nung previous series natin, tapos ngayon andito na naman tayo. And alam nyo ito ha, sige na nga, sabihin ko na nga sa inyo, mapapanood nyo naman na sa mga susunod na episode. Kaya po tayo nandito sa Switzerland, kaya tayo bumalik dito actually. And kaya hindi ko sinama doon sa previous series itong Basel, kasi alam ko na babalik tayo dito. Kasi po, tayo po ay, for the first time, tayo po ay mag-river cruise. Yes, ang ating first time na ma-experience ang European river cruise dito sa Rhine River. So, meron po tayong 8 days na magku-cruise dyan. Simula dito sa Switzerland. Then next is pupunta tayo ng France, Germany, ganyan. And mag-exit tayo sa Netherlands. So, yun po yung mga pupuntahan natin. At madami tayong mga stops along the way. And I'm so excited kasi pupuntahan natin yung Cologne, pupuntahan natin yung Strasbourg, pupuntahan natin yung Amsterdam, of course, pupuntahan din natin yung mga iba't iba pang places, and syempre meron ding stop sa dito sa Switzerland, which is itong Basel nga. And I'm so excited kasi sasama ko kayo dahil overnight siya. I mean, actually hindi siya overnight, sorry. 7 nights siya and 8 days yung trip na yon. And excited ako kasi first time nating mag-river cruise tour. Pero nakapag-cruise na tayo before. Kung naaalala nyo, panoorin nyo na lang yung vlog. Scroll down nyo dyan sa ating YouTube videos. Nakapag-resorts world cruises na tayo. Pero ito naman, river naman siya. Yun kasi talagang sa dagat talaga, sa parang ocean ba yung dinaan namin? Hindi ko alam pero guys, ganun. So I'm so excited that share sa inyo yun. Dito na naman tayo sa Switzerland, guys. Oo nga pala, guys, share ko lang sa inyo. So shout out po sa viewer natin na nagbigay sa atin ito sa KTF. Ayan. Alam mo, pasensya ka na ya. Hindi ko alam kung nasabi ko sa iyo, pero sinabi ko nung time na binigay mo sa akin to, nung nag-Klook Travel Fest. Ang tagal na ng Klook Travel Fest, guys. Sinabi ko ni i-unbox ko to sa vlog. And nagpunta
nagpunta tayo ng Taiwan sa Kaohsiung. Dala-dala ko to, guys. Nagpunta tayo ng Sambazulta. Dala-dala ko to pero hindi ko lagi na unbox. Kaya ngayon dinala natin siya dito sa Europe. Grabe, nakakatawa. Nakarating siya kung saang lugar kasama natin. And ngayon i-unbox natin siya. Pakita ko sa inyo. Ano lang talaga, gusto ko lang i-show sa inyo, guys, na super na-appreciate ko talaga bawat thing na may binibigay kayo. So ito, actually parang feeling ko kapag gachapon tawag dito, no? Kapag gachapon hindi siya nakatape. So tinape niya siguro talaga for tawag doon, para ma-secure talaga ng mabuti. And pinapili niya tayo actually. So pinakita niya. Sabi ko, Mojo Jojo! So pinapili niya sa atin si Mojo Jojo. So nakita ko na to. Gusto ko lang i-unbox siya sa vlog. Paano mabuksan? Hindi kasi tayo may bili nito sa Japan. Ang mahal-mahal nito. Tapos binilan tayo ni Kuya. Shoutout sa iyo, Kuya! Sana mag-comment ka at mapanood mo tong vlog na to. Ay, tunga ko ganito pala. Dito ko binubuksan. Hindi pala ganun. Di ba? Alatang hindi ako nagagachapon. Pero itatago natin to. Ayan. Ano to? Instruction. So, ayan. Narinig niya. O, di ba? Meron pa tayong pa-ASMR dito sa Switzerland. Ayan po ang binigay niya sa atin. Mojo Jojo. Thank you so much po sa nagbigay. Grabe. Alam nyo, napapanood ko lang to sa mga, sa mga content online. Hindi sa mga vlogs, ha. Napapanood ko na merong mga nagbibigay ng parang kunyari. Tawag doon, may mga nagbibigay ng mga regalo sa mga artista, ganyan. Pero guys, grabe, para mabigyan nyo ako ng ganito, I'm so thankful. And alam nyo, meron pa akong isang naaalala na hindi ko makalimutan. Guys, may nagbigay sa atin ng matcha, may nagbigay sa atin ng cake, may nagbigay sa atin ng banana bread. Maraming salamat. Grabe kayo. You guys are so the best. Tapos, may mga nagbigay pa sa atin ng gift card. Naalala nyo sa Australia. Actually, super thankful talaga ako sa inyong lahat, guys. Magbigay man kayo o hindi, super thankful ako sa inyo. Kasi pag panood nyo pa lang ng mga vlogs natin, is super, masyado na yun. More than enough na yun. So yun, ito siya. Yan, thank you so much. Tatago ko to. Okay? Guys, parang ganito yung sasakyan natin. Pero ibang company yung sasakyan natin. Grabe. Habang tinitingnan ko, guys, parang mga senior yung mga nakasakay. Tingnan natin kung senior yung mga kasama din natin bukas. Guys, next na dinaanan natin dito ngayon, itong Messeplatz Station. So dito makikita natin yung parang napakalaking dome na to. Ay, dome tuloy. Dome na open yung gitna. Tama ba? Basta yung ganyan. Ayan guys, sikat to eh. Actually, exhibition center to. Ayan po. And meron ditong stop talaga ng tram. Side na yan. Tapos dun sa kabilang side, may mga restaurants dun. Actually, gusto ko lang talaga siya makita in person. Kasi, alam nyo, kapag ka mag-check ng mga tourist spots dito sa Basel, lagi pong kasama ito. Maganda siya, yeah. It's giving yung Dongdaemun Plaza sa South Korea. Ganun yung atake. Finally guys, nakita na natin tong Basel Town Hall. Actually, because of the red color guys, talagang super recognizable yung building nito sa entire city. And also, sa Marktplatz po ito matatagpuan. Actually, yung pinaka main building na to nagawa yun ng 1500s after nung Basel mag-join sa Swiss Confederation. And actually, yung clock tower, hindi na yan talaga ngayon eh. Kumbaga parang inad na lang yan eh. Tara, pasok tayo sa loob. Pwede namang pumasok eh. Nakikita ko, oh, may Christmas tree, nice. Ganda. Alam nyo guys, ang nagugustuhan ko dito sa Europe, kapag ka nakakakita tayo ng mga Christmas tree, hindi siya artificial. Kasi sa atin sa Pilipinas, let's admit it, kapag ka Christmas tree, mostly, lalo na yung mga nasa mall, artificial, di ba? Ito totoo siya. Totoo ba? Ba't parang peki ito? Totoo siya. Totoo siya. Di ba? Kapal-kapal. Grabe naman kung Christmas tree na to. Medyo nakakatakot siya. Para siya yung sa shake, rattle, and roll. Naaalala nyo ba? Parang ganun yung atake niya. Oh, may pa-water dyan. Pero walang laman. Oh, nagbalik na naman pala nga tayo dito sa Switzerland. Alam niyo yung mga napuntahan natin, yung Czech Republic, yung Hungary, and also yung Austria. Ala sila ng mga yung parang ganito, yung kuhanan ng tubig. Super bihira lang.
Alam nyo guys, hindi ko alam. I don't know why, pero parang sumasakit yung ulo ko. Ba't siya sumasakit? Hindi pa tayo kumakain. Hala, kailangan natin kumain. Nakakatawa naman doon guys sa baba. May mga bibe. Kung mahilig kayo mag-duck watching, pwede kayo bumaba. Doon, ang taas. Taas na babaan nyo. Guys, ayan. May mga nagbibigay ng rose. Huwag yung tatanggapin. Scam yun, ha? Pinakita ko sa inyo. Meron pa rin pala dito sa Switzerland na ganyan. Buti na lang kasama natin dati si Ate Mai. Ayun na, namimilit siya. Kita niya? Huwag yung tatanggapin guys. It's a scam. Dito muna tayo kumain ngayon sa McDonald's. Actually, lagi na tayong kumakain sa mga local resto dun sa mga pinuntahan natin. It's time na kumain naman tayo ulit ng ganito. Parang namimiss ko na yung McDo. Grabe yung McDo nila dito. Mga tao. So, yan. English. Oh, burger. Continue without scanning. Take away. Oh, ganun mga chicken-chickenan sila. Ah, ayan yung mga food nila. Ah, ito yung pag-mix and matchin mo. Kung ano. Ito mag-mix and match. Ah, mix and match ba tayo or yung ganito? I-try natin to guys. Kakaiba nila. McFondue. Sige, ito. Yan. Make it a meal. Okay. This one. Ito tayo. McFlavor fries, cheddar and bacon. Tapos Lipton iced tea. Yan. Yan ang ating order. So, 18.30 yung presyo. Ito guys, ang order natin. Alam nyo, kapag sumakay na tayo dun sa cruise, hindi ko alam actually kung ano yung makakainin natin. Pero I'm really sure na puro mga local food nila yung kakainin na natin that time. So, ngayon, ito muna kainin natin. Namiss natin siya. Ayan, may fries, tapos burger. Tapos ito iced tea, this one. Tapos alam niyo, isa din sa reason na gusto ko kapag ka nandito sa mga fast food na ganito. Meron guys, toilet. So may code na sa toilet kasi mahal ang toilet dito sa Switzerland. Alam niyo yan. Ito guys, yung McFondue nila. Actually, hindi ko alam kung ano meron. Kala ko nga may cheese fondue. Parang normal lang, nag-iba lang yung yung bread. Normal lang yung lasa for me. Ayan guys, naglalakad na naman tayo sa street dito sa Basel. Actually, puro shops lang yun nandito, ganyan. Pero, try natin puntahan yung cathedral dito. Meron kasi sila. Medyo malayo-layo nga lang na lakarin. 450 meters. Alam nyo, yung huling punta natin dito sa Switzerland, hamak yung inilamig niya ngayon. Saglit na panahon lang yun pero grabe yung pagtaas ng pagbaba pala ng temperatura. Dito tayo. Daming ginagawa dito ngayon, no? Katakot. At yun na nga po, umuulan na naman dito. Shopping street. Yan. Guys, kapag pupunta kayo dito sa Europe, magdala kayo ng maliit umbrella. Kasi grabe mood swings ng weather dito. Biglang maaraw, uulan, ganun. Uy, may Apple Store again. Ayan guys, namimigay na naman ng mga rose. Oh, kikita nyo yun? Guys, again, lagi ko sa inyong ulitin, pag ganyan, be mindful, be alert, respectfully ignore, okay? Or decline, I mean. Kasi parang ang context, no, naalokin nila kayo for free, kunyari, ganyan. Tapos, kapag kakinuha nyo yung rose, ang mangyayari nila ay sasabihin, may bayad daw. Tapos, pag di kayo nagbayad, aanhin kayo. Pag nun, you need to pay. Parang ganon. Ito po, ayan, ang pa-water nila dito sa Basel. Gawin naman pa yung ating tubig. Yan ang na-miss ko kasi wala yan sa tatlong country pinuntahan natin. Grabe din ang onti ng tao dito, no? Kasi Monday ngayon supposed to be dapat madami. Usually kasi Sunday lang dapat kukunti yung tao sa mga ganito According kay Google Maps, naakyat tayo dito for that church. Ano ba ang nakikita ko? Nakikita ko na bubble tea. Oh, narinig ko na. Yan. Ay, galing yung bubble tea. Ano to?
Shaolus Restaurant. Yay! Naabutan natin. Ito guys. I think dito magbubukas yung Christmas market to. Daw ang aga nga kasi natin. Kasi guys, nung ni-research natin, wait. Bukas ba? Sarado. Sarado. Kasi, nung nag-research tayo, November 26 onwards ang pagbubukas dito ng Christmas market nila. Ito ba? Tama ba? Ito ba? Or mali? Nakapasok tayo sakto. Magsasara sila ng 4 o'clock. 3:50 na. Okay din guys, walang entrance dito. And uulitin ko sa inyo sa mga first time parang nakapanood ng vlog natin. Dito po sa Europe, lalo na dito sa Switzerland, hindi lahat ng mga cathedral, mapa Roman Catholic yan or Gothic Cathedral ganyan, ay libre, okay? May bayad po yung iba. So, naglalaro sa 5 to 15 Swiss francs, I think. Nakalimutan ko na yung mga ibang bayad, pero medyo mahal yung iba. So, ito guys, ang Basler Monster. Monster ang spelling. So, ito po isang landmark Gothic Cathedral na nasa gitna ng Basel Old Town. Originally guys, is a Catholic church talaga siya. Pero as the time goes by, is naging Protestant church siya. Tapos guys, grabe yung earthquake dito ng 1300s. So nasira siya and centuries ang inabot bago siya ma-renovate ulit. Pero at least, diba, maganda na siya ngayon. Ito guys, yung presyo ng pagkain dito sa Shaolus. Nadaanan lang kasi natin, baka gusto nyo. Ang mahal din 19 Swiss francs. Yung minimum chicken fried rice 18, mas mura. Pero mahal pa din. Meron dito mga LV din, kung gusto nyo. Dito naman Hermes. So, natumbok na natin ang pinakadulo guys ng shopping street. Dito tayo guys sasakay sa tram number 14 pabalik sa ating hotel. Dito guys tayo ibinaba ng tram 14. Then ito na yung hotel natin. Ayan Novotel and Ibis. Magkatabi lang. Hello guys! Good morning sa inyong lahat. At ngayon po, umaga actually pa lang dito sa Switzerland. And hindi pa natin tatapusin ang vlog dahil tayo mag-explore pa ng kaunti dito dahil 12 o'clock pa naman yung checkout. 8:52 AM pa lang. And gagawa kasi ako ng content sa Facebook page. So if ever, kung hindi po kayo nakalike pa sa Facebook page, ito po ilalagay ko dito yung screenshot. So basically, gumagawa ako dyan ng mga super raw na vlog na parang pinaikli dito sa YouTube. So, tinuturuan ko din yung mga tao kung paano kung paano mag-commute, kung magkano yung ganito, ganyan. So, pwedeng i-like nyo din po doon para meron ako mga ipopost doon na hindi ko gaano napopost dito sa YouTube kasi masyado siyang for short form video lang talaga eh. I-share ko nga lang pala sa inyo na ito guys, hotel natin, nasa harapan lang yung corporate office or main office ng Co-op o yung sikat na convenience store dito sa Switzerland. Basically, dyan sa baba niyan, meron dyan yung Co-op restaurant. So, doon ko planong mag-brunch tayo. And doon sa side naman doon, may supermarket. So, yan yung kanilang teritoryo. And aside from that guys, ngayong araw, pupunta din muna tayo ulit dun sa Basel main station because of gagawin ko ng content nga yung transportation kung paano ganyan sa Facebook ko siya ipopost naman. And also pupuntahan natin yung isang mall dito. May malapit na mall here diyan sa side diyan. Tapos after nun yun na. Pupunta na tayo sa ating next leg ng trip. Morning Switzerland. Yeah, good morning sa'yo. Baba ngayon tayo guys dito sa M Park area. M Park yan yung mall nila dito. Ito guys, ang M-Park. Alam nyo, dito sa Europe, usong-uso yung mga ganitong candle. Like, literally, talagang super ramdam na yung Christmas dito. Ito yung mga Advent. No? Ito. Oh, so this is what it looks like. May Migros.
Actually guys, this one, ito yung kalaban ng Co-op, yung nasa harapan ng hotel natin. Pero kahit sa dyan kayo bumili or sa Co-op, okay lang, parehas naman silang mura. Ang laki ng anong dito ng supermarket nila. Like literally ay no, itong isang buo na to, tapos yung side pa na yun. Ang laki. Sige, mag-check lang tayo ng ng food. Yung mga ready to eat na food. Kasi kapag ka nandito guys sa Switzerland, panoorin niyo yung previous series natin. Karamihan sa mga budget travelers talagang dito umaasa. Promise. Kasi mura siya. Makakabili kayo ng 9 Swiss francs. Isang meal na. Wala kayong makikita ganun sa mga local stores. Hindi ko makita yung mga ready to eat na food. Puro mga frozen to eh. Papakita ko lang sa inyo. Ito guys, mga bread. Tingnan nyo, yung croissant dito, 0.70 Swiss francs, di ba? Ang mura. 1 naman yung ganito. Ano pinagkaiba? Siguro mas mahangin to. Ganyan siguro atake. Ayan. Dito nila binibake. May malaki silang baking dyan. Ano to, free taste? Ayan o. Kung gusto nyo ng mga ganito, 2.20 Swiss francs to. Oh, yung galing. Parang tao siya na sinaksak. Bakit naman ganyan ang mga design niya? Para naman sinasaksak naman yan. 3 Swiss francs. Ito guys, nakita yung hot meals nila. Inikot ko, hindi ko siya nakita. Merong wine section dyan. Oh. Ito naman ay pharmacy. Ayun na nga talaga. Ah, grabe, 50% off yung mga ganito. How much does it cost? Check nga natin. Diyos ko, 89.95 Swiss francs. Mahal pa din Parang pumapatak na siya, 6,600 pesos. Tapos tignan nyo mga Christmas outfits. Uso kasi diba sa kanila yun. Doon sa Pilipinas din naman, uso din naman siya. Pero ewan ko kung madami pa rin gumagawa sa Pilipinas. Pero parang madami pa rin kapag nakikita ko, pag Pasko, mga suot-suot, mga Christmas na magkakapartner yung buong family. Tapos meron ditong Marionod, mga pabango Ito naman, mga accessories ng gadgets. Tayo pwede magtagal dahil 12 o'clock yung checkout time. So, kinakailangan nating umuwi agad doon. So, in-scan lang talaga natin itong M-Park. We're back here guys sa Co-op area. Yan, kakain na tayo ngayon ng brunch natin. Ayun lang yung ating hotel na Ibis. Budget. Dito tayo sa Co-op Restaurant 1864 Cafe and Restaurant. Alam nyo, kung naaalala nyo lang, yung ating kasamang tour guide sa yung Frau Yo, yung asawa niya nag-work dito. Siya yung pinaka main head chef, ganun. Basta siya yung nag-aayos nun. Paano ba kumain dito? Oh, ito guys. So, restaurant nga siya. Ito yung combo nila, 6.95 ganyan. Pero gusto ko sana dalawang food. May dalawang food ba? Check tayo. Guys, puro siya tinapay. So, if ever, panoorin nyo na lang yung panoorin nyo na lang itong vlog natin na to para makita nyo kung ano yung mga tinitinda kapag katanghali. Kasi breakfast So, oo nga naman, pang breakfast mga nakaano sa kanila dyan. Mag-try tayo sa Co-op muna. Dito na lang tayo. Mukhang okay naman siya. Ayan, mga food nga. Do tinapay din to. Ganito sana yung hinahanap ko guys Do may microwave naman kasi sa hotel natin, so pwede nating bilhin yan. Ay, namiss kita Barilla. Ang tagal na natin din nagsi-supermarket vlog. Ito guys, yung mga nila. Parang ang gusto kong tikman natin ay ano kaya lasa nito? Ito kasi pistachio, na tikman na natin siya. Masarap to Sige, bumili ulit tayo nito. Meron din silang ganito. Hotdog, tapos lalagyan mo ng pwedeng mustard, mayonnaise, or ketchup. 4.50 siya, pero maganito tayo. Ano ba mas okay? Mukhang masarap naman to. 4 minutes siya sa microwave. Teka, ano ba itong mga food? Sige, ito naman yung isa nating bilhin. Okay. We're back guys dito sa ating hotel, and ito po ang ating food. Actually, na-microwave na natin siya sa baba kanina. So, 4 minutes nating minicrowave. And mukha namang mabango. Amoy mabango din siya. Tapos ito naman yung na-order na natin to before, nabili na natin kung naaalala niyo sa Switzerland vlog. So, croissant siya na meron palaman na pistachio. Ang hilig kasi natin sa pistachio. Usually, pistachio matcha, dyan naglalaro ang ating gusto. Parehas color green. Yeah. So, ito, binigyan tayo ng free na ganito. Usually, may bayad to I know, 0.10 Swiss francs. Pero, hindi na sa atin pinabayaran. Sabi ko na, no. Good. Sabi ko na, so, okay, sige. So, yun. Actually, titikman ko na lang siya. Then, may sasabihin na lang ako sa inyong konti. At yung konti na yun, guys, ay syempre, i-review ko lang sa inyo to. So, ano siya yun? Meron siyang, ay, umuusok pa. So, meron siyang mashed potato, tapos patty, tapos itong sitaw. Tikman natin itong mashed potato. Ay, patty. This one.
Actually, yung tubig dito, ang iniinom ko lang yung tubig sa gripo, yung tap water nila kasi maganda guys yung standard ng water filtering dito sa Europe. Meron silang standard na sinusunod kaya malinis lahat. O, kain kayo. Kain. Ayaw nyo naman kumain. Kain. Wow. Okay siya. Alam mo yung hindi lasang ano? Hindi lasang masyadong processed. Ganun, okay naman siya. Hindi maalat. Yung mashed potato na normal lang, parang yung mga sa KFC lang ganun. Yung cream nila, sakto lang. Lasang katas ng beef. Nito, yung beef patty. So kung i-rate ko siya, feeling ko 8 out of 10. Tapos ito naman. Diba? May green. Masarap din to. And if ever guys, orderin nyo to kapag pupunta kayo dito sa Switzerland. The best siya talaga. This one is Ivan DJ approved. So yun lang guys, natapusin ko na dito ang ating Switzerland vlog. And actually, tulad na sinabi ko sa inyo, nung nasa border triangle tayo, kaya po tayo nandito sa Switzerland because dito yung docking location ng European River Cruise natin. So yun, maraming salamat at sinamahan nyo ako dito sa 24 hours in Switzerland. So thank you guys so much. Abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Europe. Kung meron kayong thoughts or komento, drop it down below. Again, I'm Manigusan po. So, yun lang. Thanks!